Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share po about po ito sa kay Attorney Glenn Chong versus Lisa Aranita Marcos ho, mga ka-action. About po ito sa naging pahayag ni Attorney Glenn Chong tungkol dito kay Lisa Aranita Marcos, no. So may nalalaman naman ho tayo nito. Ito na po ang sinasabi natin na talagang magsingawan at maglabasan talaga ang mga tinatago nila. Alam ho natin ito, si Attorney Glenn Chong, pinaglalaban na rin ang talamak na dayaan nung nakaraang 2022 election. Ito po ay isi-share ko lang ho sa inyo para malaman ho natin. Kaya para lubos-lubos ho natin maunawaan at bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panuorin na po natin ang nasabing pahayag. Inaakusahan ko yung unang ginang. Hindi sumasagot. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, edi sinagot na nila. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media para hindi lumabas. Kasi takot sila walang isasagot Matagal ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan, mga kababayan, ma'am. Ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. At any rate, na-file po yun and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, and the moment na may akusasyon sa iyo, ang inosenteng tao would always come forward and answer the accusation at the first opportunity. Hindi magtatago, hindi go to flight. That is exactly what is happening to Lisa Marcos. Kasi po, nung di-final po natin nila, yung... So yun ho mga ka-action, putulin ho natin ang video muna, no? Huwag muna natin ituloy-tuloy ho. Ayan. At nakikimarites lang ho tayo dito kay Madam Maharlika. Madam Maharlika, good morning ho. Ano? O, di ba? Livestream media. Uy. Kapag babayaran kasi ang isang livestream media, ay talagang ang mga baho talaga o mga hindi dapat malaman ng taong bayan ay talagang hindi ho nila ito nilalabas. Gawa ho na binayaran nga ho sila. Di ba? O, ito yung isa sa mga hindi natin nalalaman. Na alam ni Attorney Glenn Chong. Kaya ito po ang purpose natin na gusto natin i-share dito sa ating programa na The Action Man, no? Kaya dito pa lang ho, lalabas ang katotohanan kung ano po ba talaga ang mga totoong pangyayari ho, mga ka-action. So ituloy ho natin ang video. Yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi meron ng nauna. Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yan na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa nun, sinabi niya it's very credible. As far as kung ako yung nag-preliminary investigation ito, this is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. Balik tayo nun sa doctrine ng Korte Suprema na flight is an indication of guilt. The first opportunity na kung inosente ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you will take the opportunity to answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang Pasko I-apply natin yung yung doktrina ng flight is an indication of guilt. Di guilty. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, di sinagot na nila. Nandyan si Chelo Garapil, nandyan sila Franz, yung mga chuchu-chuchu niya. Sumagot kayo kung hindi totoo. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media para hindi lumabas. Kasi takot sila walang isasagot Makikita nyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, in-identify ko yan. Tapos hiningi ko kay yun naman pala.
kontrolado pala ang live stream media. Kapag kinontrol mo ang isang live stream media, ibig sabihin, may ano yun, may pasikreto yun. Ikaw ba, papayag ka ba na live stream media? Na hindi mo, na kokontrolling ka lang ng isang ordinaryong tao na wala naman, wala naman siyang ano sa gobyerno that time, 'di ba? Nung during campaign, 'di ba? During butuhan, wala naman siyang kaugnayan sa anong posisyon sa gobyerno, 'di ba? Pero dahil sa kapangyarihan, pwede mo kontrolin ang live stream media at pwede mong sabihin, wag mong ilabas 'yan. 'Di ba? At ito si Attorney Glinchong, hindi naman ito magpahiya-hiya diyan sa social media kung hindi katotohanan ang sinasabi niya. Isang abogado hindi gagawa-gawa ng isang fake news o kasinungalingan kung hindi niya alam ang katotohanan. Oo. Sa tingin niyo ba gaganito yung isang Attorney Glinchong kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi? So, for short, ito po siya. Kaya niya sinasabi o sinisiwalat o binubulgar sa social media dahil ito po siya siguro ay may hawak na katibayan o ebidensya. No? So, ituloy ho natin. Hingi ko kay Bongbong Marcos o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari, hindi sumasagot. So, ilagay ninyo ang sarili ninyo, mga kababayan. Kayo ang huwes. Kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos. O ilagay. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenchong? Tapos hindi sumasagot. Anong nasa isip ninyo? In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. O bakit hindi nyo sinasagot? Because ang tingin nila, ignore. For as long as merong Maharlika, for as long as merong Glenchong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the news. Yun. Ang galing naman ng binitawan ni Attorney Glinchong. Dignity at fighting ho. For our country. Alam mo, Attorney Glinchong, sana lang ho, lahat ng binibitawan mo at inaanuhin din ho namin na sana kaya mong paninindigan lahat ng mga sinasabi na mo dyan sa social media o sinisiwalat mo. Dahil alam ho namin kung gaano ka kaluyal noong mga panahon mo doon sa mga Marcoses. At ngayon ho, dahil hindi mo na nagustuhan ang mga nangyayari, kaya ka po ito nagbubunga na dyan sa social media o sinasabi mo na kung ano ang mga alam mo. Kaya pasalamat ho kami na nandiyan ka ho na tumutulong para labanan ang talamak na dayaan nung panahon ng election ng 2022. Alam ho namin na kung sino ang kinakampihan mo ngayon. Pero kung ano man ang pinaglalaban mo ngayon about sa mga dayaan, andito lang ho kami, nahanda din po kaming tumindig para malaman ang katotohanan kung sino po ba talaga ang niluklok ng taong bayan. Hindi naman perket ibig sabihin nagbibigay ako ng reaction at magandang komento dito kay Attorney Glinchong. Hindi naman ibig sabihin na kumakampi na po ako sa kanila. Oo. Sa totoo lang ho mga ka-action, hindi masama ang samahan ang isang tao kahit iba ang kanyang pinapanigan ngayon kasi wala na po siya sa Marcos. Alam ho natin kung sino pinapanigan niya ngayon. Pero walang masama kung ang pinaglalaban niya ay about sa mga dayaan. At walang masama at wala akong nakikitang mali kung tayo ay susuporta sa kanyang pinaglalaban about sa dayaan. Hanggang doon lang ho tayo mga ka-action. Diba? Tuloy ho natin. Face the music. Nandun yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yun yung nangyari. And you keep silent. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. I think napakaganda nung laban natin ngayon kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman, COMELEC chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based dun sa reklamo sa kanya ng US Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions. Gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon, I believe nandito siya sa Amerika, di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya dyan
Then ngayon, kalaboso naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan nyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference. Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yun. Kayo yung dalawa. Yeah, tayo. Kung natandaan niyo, sinabi ko sa inyo, I talk about a pastor na kaibigan ko. Sabi ko sana nung March pa ako lalabas. Mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. Pinirmahan ko yung affidavit September 6. Binalik sa akin ng abogado nila, General Reo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So binago ko, nag-subscribe uli ako. So dalawang affidavit yun. Yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11. Birthday yata ni... 13 si Kuting, si senior. Yeah. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kuting. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So, September 12, na-file yung affidavit. September 19, pinailan si Bautista. So, 7 days. You see, 7 is a number associated with God. So, million! Win! Million! May pamasko deals na super bongga! sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng 7 to reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yun, September 12. Kinasuhan si Bautista September 19. So 7 days apart. I mean, it could be done in 5 days, in 6 days, but why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng fact-finding investigation or fact-finding investigating body dyan sa COMELEC, sabi nga niya, 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. Kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan kayo yung sindikatong nagsasabuatan para daya. Ang sakit naman ng salitang walang credibility. Kapag kasi umaano ka sa isang mga lumalabag ka sa isang law, ano ba tawag sa'yo? Hindi wala ka nga talagang credibility. Wala ka nang kahiya-hiya sa sarili mo. Di ba? Malinaw po yun, no? At dito ho sa mga salaysay dito ni Attorney Glenn Chong, sa tingin ko ho mga ka-action, kapag ito po halimbawa mag one-on-one ho sila, halimbawa kung mag-file kung mahulog sa kaso-kaso ang about sa pinaparatang ni Attorney Glenn Chong, hindi naman ho ito aatras. Kasi ang isang tao, hindi ipapahamak ang isang sarili kapag wala kang hawak na ebidensya. Yun po yun, diba? Kaya dito kay Attorney Glenn Chong, malakas ang loob niya para magsalita sa social media at ibulgar kung ano ang nalalaman niya. Dahil may hawak sa ebidensya. Remember, siya po ay dating, I think, correct me if I'm wrong, siya ay isang abogado din Marcos noon sa COMELEC, no? Yun yung pagkakaalam ko pero kung mali ako, sabihin niyo po, Yun, tuloy ho natin. Kayain yung sambayan ng Pilipino, so don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC maliban na lang siguro sa janitor kasi walang kinalaman talaga yung janitor dyan. I'll be very fair. Mga janitor, mga gwardya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong direktor, kakonsabo yan dyan. Pugad na mga mandaraya ang COMELEC. So walang kanino man dyan. Above the low rank and file, ang mga directors and above, may kredibilidad na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yun para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag nadiin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic kasi pareho yan kumbaga si Andres Bautista yung isang kamay, si
4 key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang ang magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, na nagbigay sa kabilang kamay. So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kaliwa, yung 4 na opisyal ng Smart Key officers ng Smartmatic. Hindi lang official key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga faking accounts, bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Suhol talaga yun. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na ho natin at napanood na po natin. Pasensyaan nyo na po kung hindi ko pinupokus yung video ha. Alam nyo na po ang sitwasyon natin. Okay? Ayan. Maraming salamat. So, ako, naniniwala ho talaga ako na for me lang ha, for me. Iwan ko lang ho sa inyo, no, kung ano man ang maging komento nyo dito about sa naging pahayag ni Atty. Glenn Chong. Pero para sa akin, halimbawa ko na ho ang sarili ko. Hindi ko po kaya ipahamak ang aking sarili o ang aking dangal kung magsasalita ako sa social media at sisiraan ko yung isang tao o gagawang-gawang ko ng kwento ang isang tao kung wala akong sapat na hawak na ebidensya. Anong sasabihin nyo sa akin? Diba? Alam ko na siguro sandamukal na pagbabash ang maano nyo sa akin kapag ako ang gumawa ng kwento na wala man lang akong maipresent na ebidensya. Kaya dito kay Atty. Glenn Chong about sa mga sinasalaysay niya about dito kay Araneta at saka kay George Garcia, naniniwala ho ako sa mga sinasabi niya na talamak ho talaga ang dayaan. At about doon sa naging banat niya kay Lisa Smag, siguro naman hindi niya ipapahamak ang sarili niya kung wala siyang sapat na ebidensya kung sakaling magkaipitan na. No? So yun lang ang makomento ko, yun lang ang side comment ko. Bahala na ho kayo mag-comment dyan sa comment section. So muli, maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.